Hello Aries! Weekly Kapalaran Gabay, Tarot Scope po tayo from October 28 to November 3, 2024. Ayan, pasok na sa banga. November na tayo guys, huling linggo ng Oktubre. Will be straightforward Aries. Anong kailangan yung marinig ngayong huling linggo ng October? Message. Guidance po sa mga, ayan, wala pa. Gusto kong i-cut ito eh. Oo, shuffle lang natin. Tayo ay live na live sa FB. Babalikan ko po kayo after. Aries. Okay, cut natin ito into 3. Ayun ang kailangan yung marinig. One full card lang tayo. The Ten of Swords. This one is in reverse, guys. So, anong kailangan marinig? Merong healing, paggaling. Ito sa part na ito guys, could be physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Iba-iba tayo ng proseso sa part na ito. Iba-iba tayo ng paraan or kung kailan tayo maghihilom sa ilang sugat na ating pinagdadaanan. Okay? Pero kung meron kayo ilang concern, again, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Ilang concern pagdating sa inyong kalusugan. Very important this week na makinig. Makinig kanino? Sa inyong mga katawan. Listen to your body guys. Sa part na ito, tanging kayo po ang higit na makapagsasabi. Okay? Pero aking uulitin lalo pa. Kung may ilang hindi kagaanan kayong nararamdaman dyan, kung bibigyan nyo yan agad ng focus or ng extra care, TLC, tender loving and care, sa inyong mga sarili, okay? Wala tayong malalim na nagiging problema. Dadaan kayo sa healing. May paghilom po. Or maybe this is a sign na, ayun na nga eh, ano yun? More on self-care and self-love. Iba-iba kasi tayo dito. Depende yan sa inyong sitwasyon. Lalo pa kung meron talaga kayo may pagkaano kayo. Minsan, sa sobrang daming ganap as an Aries, puno-puno kayo ng enerhiya minsan eh. Your planet ruler is Mars, the planet of energy, action. So, very action-oriented kayo. Ang daming yung ginagawa, ang daming yung isipin. So, sana, this week, pag-alayan nyo rin ng extra attention yung kayo, ang inyong mga sarili. Dahil meron naman tayong nakikitang healing energy dito. Minsan, kailangan nyo lang din yan harapin. Huwag nyong kalimutan, babayaan ang inyong mga. Hello Taurus! Weekly Kapalaran Gabay from October 28 to November 3, 2024. Huling linggo ng Oktubre. Anong kailangan nyong marinig? Will be straightforward Taurus message. Anong kailangan yung marinig ngayong huling linggo ng October? Weekly gabay po para sa mga taong ito. May umangat na. Gusto ko sanang ikat pero hindi natin to pipigilan. The Hierophant. Uy! Okay. So, Hierophant. Kita mo, may naka-peace sign. Sino yan? Si Father. Ayan. Yung inyong mga connection, pagdating sa Kanya, sa inyong faith, maging ano pa man po ang inyong religion. Or maybe an indication to have that connection, especially this week, sa Kanya. Lalo pa rin, para sa ilan sa inyo, na merong ilang pinagdadaanan na hindi ganun kagaanan emotionally, mentally, physically, or even spiritually, financially, lahat na. Tayo ay general reading, just only take what resonate. Kung meron kayong ilang issues na very normal po, lahat tayo humaharap dyan. Lagi mong tatandaan, the Hierophant, yung kasagutan na inyong hinahanap, if ever meron, ito ay nasa inyo na mismo. Alam mo na raw ito, the Hierophant. Lagi nyo lang tatandaan, maybe a reminder kung ano yung tama, okay? Kung saan yung wasto, kung saan yun ay naaayon sa Kanya. Saan yun? Sa inyong mga faith, maging ano pa man po
ang inyong religion. Discord is about spirituality. So, connect. Very perfect itong week na ito to connect with your faith. Maging ano pa man po yan. Okay, dasal lang. Alam naman natin how powerful ang prayers. Lalo pa sa ilan na parang may ilang pagtatanong sa life. Or higit kayong magiging extra emotional or sensitive sa ilang bagay. So, connect and pray. Okay? At sundin yung nasa puso nyo. Kasi nga alam nyo na to listen to your intuition. Malakas ang inyong mga pakiramdam or higit na lalakas ngayong linggo. Or another message, ayan. If ever hindi mag-apply yun, lagi yung tatandaan na hindi kayo nag-iisa. Okay? Meron at merong na dyan. Someone older or matatawag niyong mentor. It could be your guardian, your parent. Merong someone. Minsan kailangan lang din nating magsalita. Minsan kailangan nating i-express kung ano yung nararamdaman nasa balance. Na hindi, sabi ko nga yung pagkawasto. Okay? Yung tama, syempre pa, the Hierophant guys. Or other messages pa rin. Sa barahan na ito, napakaraming naisiparating. Maaaring makatanggap ang ilan sa inyo ng balita or informasyon. Tayo ay live na live guys sa ating FB. Babalikan ko kayo maya-maya. Taurus. Anything in regards your spirituality. Ang lawak din po ng spirituality. So, pwede yang maiparating or dumaan sa inyo through your dreams or through meditation. Maaring makatulong. Merong darating. Sabi ko nga parang ilan ay napagtatanong sa kanilang buhay, if ever man, dahil nga dito sa ilang difficulty, ups and downs, ilang challenges, do some reflection this week. At yung sagot, kung hindi nyo pa maramdaman yan sa inyong mga sarili, nasa inyo na yan. Alam nyo na raw yan. Sapat na tiwala sa sarili. Hi Gemini, weekly gabay, tarot scope po tayo from October 28 to November 3, 2024. Huling linggo ng Oktubre, kuha lang tayo ng mensaheng gabay para sa inyo for this week. Gemini, message. Guidance po para sa mga taong ito. Anong kailangan nilang marinig? Gemini. Guidance. Cut natin ito into 3. Gemini. We'll see the 3 of Wands. This one is in reverse. So, ngayong linggo, maaaring meron lang kayong ilang, if ever, meron kayong ilang lakad or ilang plano, ilang hinihintay na progreso. Yan ay makakarating sa tamang panahon. Ayan, tamang pagkakataon. It's just that maaaring makaramdam kayo nung ilang glitch, ilang delays na very normal or pagka-traffic lang ito sa inyong pupuntahan, normal. Kaya pinapahintulutan. Iniiwanan kayo ng pagpapayo ng barahan na ito na magkaroon ng mahabang pasensya. Okay? Kumbaga, patience is the key. At yan naman ay makakarating sa inyo. Maaring merong dahilan kung bakit tayo ay parang nakakaramdam nung minsan ang tagal. Okay? Or naiinip ng ilan para magkaroon kayo nung hinihintay nyong resulta. Pwede rin sa ano man itong gusto nyong puntahan. Travel kasi ito guys. This is a travel card indicator. So, kung ito, halimbawa, meron kayong hinihintay na progress sa inyong mga travel documents, hindi kayo makakarating, hindi maayos, meron lang pong ilang glitch. Pero ito ay parating din sa iyo. So, iwas kayo doon sa confusion or frustration na baka hindi na. Okay? So, stay positive. Yun yung pinaka-word. Stay positive sa anumang nilalakad nyo. Ayan. At kalma.
Ayan, baka kasi ang iba ay parang lalo na halimbawa sa daan, kapag masyadong traffic, hindi tayo masyadong nakapag-isip ng kainaman. Nauunahan tayo ng stress. So, kalma. Para mas maging klaro at magkaroon ng mas payapang biyahe. Biyahe, ganun. Or, be prepared, okay, sa ilang delays na ito. Ngayon pa lang, if ever. Ngayong linggo, weekly lang naman tayo guys, weekly gabay. Laging maging handa. Kasi baka meron kayo ilang makalimutan. At dito, syempre ayaw natin na lalong magbigay diin yung kabagalan. Okay. Actually, it could be an unexpected delays. So, stay flexible, adaptable sa sitwasyon. Hello Cancer! Weekly gabay po tayo, tarot scope from October 28 to November 3, 2024. Huling linggo ng Oktubre, kuha lang tayo ng pinaka-exact advice na marahil ay kailangan yung marinig this week, Cancer. Sa taong nakikinig ngayon, Cancer, message. Ano kailangan marinig ng mga taong ito? Mensaheng gabay po. Cancer, weekly gabay. Okay, cut natin ito into 3. Live na live tayo sa FB. Babalikan ko na kayo after ng Cancer. Kunin natin yung pinaka-isa. The Wheel of Fortune. Na napakaganda. Nasa inyo ang alas ngayong linggo. I-claim na natin na parang lahat ay aayon sa inyong kagustuhan. Hindi nyo pa man yan mapuna minsan. Pero, di ba minsan parang hindi okay yung mga ganap. Pero sa tulang, ginagalaw ng universe ang baso para sa inyong higit na ikabubuti. Okay? Merong dahilan ng lahat. Yan po ay para sa inyong ikabubuti. Other messages, actually dyan palang panalo na, Wheel of Fortune, nasa inyo ang alas. Sabi ko nga, may something ganap dito na higit kayong mapupuna or mapapaangat nyo yung kayo mapasa relasyon man ito or trabaho. Para bang walang hindi kakayanin ang isang Cancer this week or a reminder, okay, na yan, maging positive, maging alam mo yon, yung paniniwala nyo sa inyong mga sarili, paangatin this week. Wheel of Fortune guys, ups and downs, highs and lows. Walang permanent. Pero yung ikaw ngayon, yun yung mahalaga, yung approach na meron ka sa iyong ginagawa. Trabaho, relasyon, actually, maaaring merong someone na ma-impress sa iyong kakayanan. Dahil nga parang hawak mo ang baso. Hawak ang baso. Hindi. May magagandang possibility sa barahan na ito. Anong possibility? Lahat na. Life in general. Kung saan kayo higit na nag-iiwan ng priority, i-claim natin na meron pong good luck. Okay? Merong something ganap kung saan higit kayong makaharamdam ng para bang fulfilling sa feeling. Kasi nga, ito yun ito yung gusto nyong mangyari. Nasa inyo ang alas. Alas na naman si Moonchild. Or kasi nga wheel, still guys, expect the unexpected. Pwedeng umikot yan. Umiikot ang buhay Pero sabay sa ilang pwede pang ganap na ihain sa inyo ng universe this week. Sabay ng napapanatili nyo yung positivity. Ano man yan, aking uulitin, lagi nyong tatandaan na merong dahilan ng lahat. At the end of the day, yan din ay para sa inyong higit. Hi Leo! Weekly Kapalaran Gabay, Tarot Scope po tayo para sa huling linggo ng Oktubre. This is from October 28 to November 3,
2024, pasok na sa banga, bagong buwan, November. Okay, October 28 to November 3, Leo, anong kailangan niyong marinig? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Message, Leo this week. Anong kailangan mensaheng gabay? Ang kailangan niyong marinig. Guidance po. Okay, cut natin ito into 3. Live na live pa rin tayo sa FB. Babalikan ko po kayo after maya-maya. Queen of Wands. This one is in reverse. Okay. Kahit pa yan ay in reverse, kaya yan, fire. Nag-iinit. Nandito yung enerhiya para maharap, matugunan, magawa. Okay, yung mga gusto nyo pang gawin or talagang yung ilang responsibility nyo, obligation sa buhay, trabaho, relasyon, kasi nananatili or maybe an indication, reminder na panatilihin yung inspirasyon. Kumbaga, kasi para sa ilan maaaring nakakaramdam, syempre tao lang tayo. Yung inspiration daw, fleeting, talagang lumilipas, pero hugutin mo raw yan. Hugutin. Humugot ka sa ilang inspirasyon kahit sa kakaparanggot na lang. Dahil iba-iba po tayo, nung kinakaharap. Humugot ka, isipin mo, sabi nga nila, bakit ka ba bumabangon? Kanino ka ba bumabangon? Sino yung dahilan? Meron pang purpose, Leo. Okay? Panatilihin mo yung init dyan sa'yo as a fire sign. Huwag kang mawala ng tiwala, yung kumpiyansa na meron ka sa iyong sarili. Kaya naman parang nagiging low. Dahil nag-uumapaw ka doon sa disiplina. Claim na natin ito. Maybe kailangan nyo lang yung marinig. Or, kung ang ilan, guys, ang bawat isa ay iba-iba, just only take what resonate. Kung meron kayong ilang pinagdadaanan talaga na ang hirap, moonchild, hindi na ako makahugot. It's okay to pause, okay? It's okay na damahin muna ang kailangan damahin, especially para sa ilan na meron po talagang difficulty, yung ilang struggle sa buhay na very normal. Hindi kayo nag-iisa, guys. Laban lang tayo. Pero sana patuloy kayong maging unstoppable. Patuloy kayong manlaban. Pero hindi nyo kailangan yan agad-agad, okay? Take it easy. Baka naman nape-pressure ang ilan sa ilang ganap na ito na kailangan meron na kayong marating or matapos agad. Ano man yan, alam mo yun? Para bang ang ilan kasi na panghihinaan, no enerhiya. I will be honest. Pero sabi ko nga, ano man yung dinadala nyo, kailangan nyo lang mapanatili yung inat dyan, yung fire in you, Leo. Dahil meron kayong strength. Pero syempre, napapagod din tayo. It's okay to pause. Pero still, be unstoppable. Okay? Actually, this is a good time. Best week para mag-recharge rin ng energy if ever mag-apply yung medyo pagka-low-key ng pakiramdam. Maring makatulong yun para mas maging ready ka sa ilang kailangan mo pang harapin or gawin kasi parang ang ilan ay overwhelming lang ito. Na-overwhelm lang kayo sa ilang ganap. So, don't be too hard sa iyong sarili. Hi, Virgo! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from October 28 to November 3, 2024. Kuha lang tayo ng pinakagabay na mensahe para sa inyo ngayong linggo. Virgo, anong kailangan nyong marinig? Message. Virgo, this week, mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Uy, may tumalon na. Hindi ko pa nakikita. Gusto ko sanang ikat, pero hindi na natin niya pipigilan. Okay? The Hangman. This one is in reverse. Okay, so parang meron ditong waiting game na nagaganap. Meron ba kayong hinihintay? Meron ba kayong parang pagkainap na nararamdaman?
Virgo, isang message ito marahil na kailangan yung marinig. If ever, meron talaga. Ito pwede itong may kaugnayan sa ilang proseso na inyong inaayos or progreso, resulta na gusto nyong makita, maparelasyon man, trabaho, travel, ano pa man yan. This is a reminder to let go. Let go of control, let go of worries as a Virgo. You're one of the warrior sa zodiac. So, tulungan ng sarili na wala naman talaga tayong control sa kung ano ang pwedeng ipinaparating sa atin ng buhay, ng mundo, or ng universe, rather. Ayan na naman si Pia words back. Pero, let go. Kalma. Sabay. Weekly tayo, guys. Kung makaramdam kayo, maaari kasing merong ilang glitch, okay, ilang kabagalan, normal. Dumadaan tayo dyan. Pero, as long as nga, na, lalo pa if this is something, lalo, kung inayos nyo na ito inasikaso nyo na, inilaban nyo na, ibinigay nyo na lahat, nagbigay na kayo ng enerhiya, naglaan na kayo ng efforts, then, kalma. Surrender it to the divine. Samahan ng prayer, okay? Relax. At merong something na parating. Meron at meron. Darating yan sa tamang pagkakataon sa inyo. Huwag kayong mainip. Parang ganun yung Stay positive. Okay? Stay positive. And kung ano kakayanin or hanggat kaya, do some reflection this week. If ever, especially kung makaramdam kayo ng worry sa ilang sitwasyon. Ayan. Ano pa bang ma-add natin? Para bang, okay. Why I feel kung ang ilan sa inyo ay may pagtatanong, wala namang masama. Gamitin ang iyong boses. Express your feelings. Voice out your feelings, your emotions. Hindi kailangan laliman katakutan yung mga pinagsasabi ni Moonchild. Mensaheng gabay lamang po. Pero, I feel na ma-welcome naman itong ilang agenda nyo Kung ano yung gusto nyo iparating, mapakikinggan kayo. Or, baka makatulong, okay? Maaring makatulong po yun. Yung paglabas. Anong paglabas? Ng ilang agam-agam nyo dyan. Kahit sa simpleng pag-share nyo sa ilang tao sa inyong paligid, lalo if this is something na nagiging malalim talaga at nagkakaroon ng stressful na sitwasyon sa inyong hinaharap. So, take it easy, kalma, aking ulitin, parating to sa inyo. Huwag nyo tong bigyan ng control or pangunahan. Ay kasi dyan, baka naman ma-manifest natin yung hindi kagaanan, yung ilang negativity na ayaw natin. Okay? So, pray lang tayo, lalo pa kung sinamahan mo na ito nung effort, nung tiyaga, or patuloy mo itong ginagawa sa iyong buhay, huwag kang mag-alala, hindi yan nasasayang. Okay? Darating yan sa tamang pagkakataon para sa'yo. Hi Libra! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from October 28 to November 3, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice. Message na marahil kailangan yung marinig ngayong huling linggo ng Oktubre. Libra, message. Guidance po para sa mga taong ito. Anong kailangan yung marinig, Libra, ngayong linggo? Masayang gabay po. Okay. Cut natin ito into 3 this time. Libra. The Ten of Swords. Uy, the Ten of Swords. I will be honest, straightforward. Ito hindi kailangan laliman, katakutan. Pero kita mo naman, may 10 espada na nakadagan sa kanya na hindi madali. Sumasang-ayon ng ilang doggies. Pakita natin sa live. Libra. Live na live po tayo. So, wait lang po. Mukhang kailangan natin patahimikan muna. Okay, Scorpio. Ulitin natin. Nag-pause lang kasi tayo ng bahagya sa ilang ingay. Patawarin, Libra. Libra, Libra, Libra. Meron akong pagkapagod na nakikita.
Okay? It could be physically, mentally, emotionally. Ayan. Lalo pa kung medyo nagiging hectic or nagiging busy and productive ang inyong mga buhay-buhay, life in general, lalo pa sa work. 10. This is about career. Yung ilang ganap dyan, parang higit kayong hinahanap, kinakailangan, or may ilan talaga obligations pagdating sa trabaho na hindi kagaanan. So, a reminder to, guys, Libra, to take care of your health. Sa part na ito, ikaw ang higit na makapagsasabi. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. So, pakiramdaman din ang katawan. Okay, baka pagod ka na pala, hindi mo na pupuna. Baka hindi mo na masyadong dama. Kasi nga, this is something obligation. Nauobliga ka. Kasi nga trabaho. Dito ka kumikita. Dito ka humuhugot ng lakas, ng enerhiya para mabayaran sa mas praktikal yung ating pangangailangan. So, huwag mo rin pong kakalimutan yung ikaw, physically. Okay? Recharge ang enerhiya. Or a reminder, tanungin, sino ba ang pahinga mo? Kanino ka higit na lalakas? Kanino ka humuhugot ng lakas? Iba-iba po kasi tayo ng paraan sa pagpapahinga. Baka ito ay sa pamamagitan ng paglaan ng oras sa mga mahal mo at mahalaga sa'yo. So, gawin yun. Okay? Para lang ma-refresh. Mapaangat nyo yung enerhiya ulit. It's okay to pause, recharge your energy. Actually, best week ito na magpaspa, magpaganda, mag-relax din pag may time. Deserve, lalo pa kung ayan, meron kayong pinagdadaanan na medyo painful. Pagkapagod. Again, could be emotional din kung meron kayong ilang situation na kinakaharap sa relationship right now na, alam mo yan, medyo draining sa love. So, priority mo rin yung ikaw. Lalo pa kung patuloy ka namang nag-i-invest ng enerhiya sa part na ito. Hindi naman selfish ang self-love. Okay? Minsan kailangan mo ring Hello Scorpio! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from October 28 to November 3, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Mensaheng gabay po para sa linggong ito, Scorpio. Message. Huling linggo ng Oktubre, Scorpio, anong kailangan niyong marinig? Mensaheng gabay sa mga taong ito. Cut natin into 3. Scorpio, this week, the King of Swords. Reverse. So, higit kayong nagiging palaban sa gusto nyong puntahan, tahakin, or maramdaman. Ay, may patanong. Or maramdaman sa isang tao. Pwede rin. Tayo ay general message. Just only take what resonate. Para bang atake kung atake ang laban dito. Nagiging ready kayo para mas mapaangat nyo yung resulta o yung katotohanan. Okay? Sa mga gusto nyo pang makita, nag-iinit ang inyong enerhiya. Or maybe a reminder na meron kayong ganon. Minsan, kasi King of Swords, yung pag-action. Pagiging action-oriented. Yung merong clarity. Pero para sa ilan, baka naman kabaliktaran ang pwedeng umangat kasi reverse tayo. So, hindi nyo napapaangat yung enerhiya na yan or yung power na meron kayo na sa totoo lang ay kung magiging klaro sa inyo yung gusto nyo pang marating, gusto nyong tahakin, gusto nyong matutunan, gusto nyong maramdaman, yan ay hindi imposibleng makamit nyo. Ngayong linggo, weekly tayo guys. But you have to be clear sa yung intention ng napapaangat nyo yung pag-aksyon. At hindi ito nananatili doon sa sana ganito, sana ganon. Okay? Alam niyo yan? Yung ilang
reason. Papaangatin, gagamitin, itatatak sa inyong mga isipan, puso. At yan ay hindi imposibleng makamit nyo. Sapat na tiwala, okay, sa inyong mga kakayanan. Ito yung umaangat. Nang ano naman, dalawa lang kasi ito. It's either nag-iinat kayo, laban kung laban, sabi ko nga, fight kung fight. Or hindi nyo nabibigat ito, medyo may pagkalo, nahihiya ba kayo or walang enerhiya to do some action, hindi pa ready, or ayun nga, baka naman sobra-sobra naman na nagmamadali. At dito, baka hindi nyo na nakikita, napupuna, yung mas wasto. Okay? So, take it easy. Parang andito yung pressure. I feel merong pressure na dalawa lang nga. Either magmadali kayo or wala kayong gawin. Okay? So, take it easy, kalma. Take everything one day, one step at a time. Huwag niyong madaliin ang proseso. Okay? At yung reason, yung disiplina, hanggat nandito, wala kayong dapat ikabahala. Gamitan niyo yung power niyo ng nasa... Hi Sagittarius! Weekly kapalaran gabay po tayo from October 28 to November 3, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice, message na marahil ay kailangan yung marinig ngayong huling linggo ng Oktubre. Kuha lang po tayo ng gabay. Sagittarius, sa taong nakikinig ngayon, message. Anong kailangan marinig ng Sagittarius this week? Mensaheng gabay po sana. Sagittarius. Ayan. Tumalon. Gusto kong mag-cut. Pero hindi natin pipigilan. Tumalon na. The Ace of Swords. Ace of Swords. Sagittarius. Ang daming, tayo ay general reading, just only take what resonate po. New beginnings, fresh starts, hindi pa man pumapasok ang bagong buwan ng November, pero pasok na sa banga hanggang November 3 to. Pero parang, may plano ba na gawin, asikasuhin, puntahan, matutunan, andito lahat. Depende na yan kung saan kayo higit na nag-iiwan ng prioridad or mag-iiwan ng priority this week. Pero, huwag niyong pagdudahan kung ano yung gusto niyo pang gawin. I see clarity. Mas klaro ngayon ang mga sitwasyon, bagay para sa inyo. Or maybe a message na focus lang. Focus, concentration, concentrate, contemplate. Hindi. I feel that you're ready. Ready sa mga bago or pagbabago na gusto mong gawin sa iyong buhay. Meron ilang malilikhain or mapamamaraan na pag-aksyon or kahit sa simple ideya lang ito na umaangat dito. Huwag niyong pagdudahan kung ano yung pwede niyo pang magawa or gustong ipakita, i-showcase niyo na yan sa showtime. I feel na meron ditong kung ano man yung gagawin niyo this week, yung sisimulan niyo, yung ipupunla niyo, claim natin. Ayan ay merong success. Napakagandang indikasyon, Ace of Swords. As long as focus, concentrate, and yung consistency. Okay? Pero dito, maangat naman yan. As a Sagittarius, ano man yung ilang gusto niyong matutunan, mapuntahan, positive lang. Okay? Very optimistic sign kayo. So, maging klaro and aware lang kayo sa mga nais nyo. Hi Capricorn! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from October 28 to November 3, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice. Message na marahil ay kailangan yung marinig ngayong huling linggo ng Oktubre. Capricorn, message. Anong kailangan yung marinig this week? Para sa mga Capricorn, mensaheng gabay po, may umaangat na dito. Ayan. Meron pang sumisigaw. Kung naririnig nyo, ang daming bumagsak. Kukunin ko pa dito yung pinaka. Okay.
Alam nyo, dapat ikakat natin. From Aries, at sa ilang sign na ikat natin. Pero sa inyo, bumagsak na eh. May ilang bumagsak, ito yung naiangat natin, the Two of Swords. Capricorn, 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 meron ba kayong ilang desisyon na kung saan ay kailangan gawin ngayong linggo? Desisyon, pag-aksyon, na somehow ay maring hindi po ito ganon kadali para sa ilan. Just only take what resonate. Tayo po ay general reading. Maring merong difficult dito. Or nahihirapan. Oo nga, tinagalog lang ni Muncha. Mahirap pumili. Or ang hirap harapin agad-agad ng ilang situation dito. May options, choices, at dito sana wag niyong madaliin. Okay, if ever meron man. Lalo pa kung hindi pa kayo sure, wala pang pagkaklaro, at nagiging indecisive ang ilan. So, kalma. Very important na bago kayo maghain ng desisyon or pag-aksyon ngayong linggo, ito ay something na pinag-aaralan, pinag-iisipan, pinapakiramdaman. Hindi sa hindi magiging okay. Okay? Pero very important yung mindset ba? Mapapaangat nyo, hindi lang yung puso. Okay? Pero yung pag-iisip, higit na praktikal. Kumbaga, mas open-minded sana, mas bukas ang inyong mga mata sa sitwasyon o relasyon man. Depende na kung saan kayo nag-iwan ng prioridad, buksan ang inyong mga mata. Tingnan yung bawat detalye kung kinakailangan. Lalo pa if this is something major, big decision, syempre pa ayaw natin itong madaliin or padalos-dalos na bigyan ng pag-aksyon. Maging wise ka. Ngayong linggo, pagdating sa iyong approach, wise and practical. Ito yung iniiwan ng baraha para sa inyo this week, Capricorn. Hello! Hi Aquarius! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from October 28 to November 3, 2024. Kuha lang po tayo ng pinaka-exact advice, message na marahil ay kailangan yung marinig ngayon. Urong natin yung camera. Ayan. Aquarius, this week, huling linggo ng Oktubre, message. Anong kailangan yung marinig? This week, Aquarius, message po para sa mga taong ito. Cut natin ito into 3. Aquarius, kunin natin yung pinaka-exact, the 3 of Cups. Exact advice. So that is the ideal week. Best week to socialize. 3 of Cups. Kita mo may ilang person dito of interest. Charot. Pakita natin sa live. Aquarius 3 of Cups. This is about your social groups, social circle, friendship, or ilang workmates. Pwede rin. Sa ilang network. Yung nakakasalamuha mo. Or maybe an indication. Kahit over the net lang po ito. With 3 of Cups. This is also about communication Communication, connection, sa ilang network, kahit over the net, using the social media. Paangatin mo yung iyong natural ability sa pakikisama. Hindi sa pero kasi meron tayong nakikitang maaring benepisyo na pwede kayong matanggap. Hindi sa meron tayong hinihintay na kapalit, yung benefits. Ito hindi man about something na may kaugnayan sa pera, pero kahit dun sa simpleng opinion, komento, or suggestion, or pwedeng maipayo, ganyan, na ilang taong ito sa iyong paligid, maaring meron kang mabaon, meron kang mapulot, meron kang matutunan. Kasi totoo yan, kung magiging bukas tayo sa ilang pwedeng iwan ng mga taong ito, kahit sa simpleng pagpapayo, as I've mentioned, kasi ang bawat isa ay merong hugot sa buhay. Totoo naman yan. At sa bawat hugot na yan, meron at meron tayong matututunan. Meron at meron kang mababaon na aral ngayong linggo. Or other messages, if ever hindi yun mag-apply. Meron talagang ilang invites, party invites. It could be about an event, party, mapa-business man ito, or personal na ganap. Pero may kasiyahan. Or a reminder to celebrate naman, have fun, enjoy. Lalo pa for some of you na medyo nakakaramdam ng pagka-drained
ng energy sa trabaho or sa ilang gawain, minsan maaaring makatulong yung kahit paano na ilalabas mo yung ikaw. So, go out, relax, have fun, be sociable, yung iyong boses. Sabi ko nga, malaking bagay kahit sa simpleng pagkonekta, pagkamusta, online or over the internet, maaring makatulong. Di ba totoo naman yun? Lalo pa kung meron kayong ilang agam-agam dyan. Nakakatulong yung kahit paano na isa-share natin yung ilang ating saloobin. Syempre pa dito sa ilang taong inyong mapagkakatiwalaan. Ito yung umaangat na messages para sa inyo ngayong linggo. Para sa inyo. Para sa inyo na nga. Hi Pisces! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from October 28 to November 3, 2024. Kuha tayo ng pinaka-exact advice, message, na marahil kailangan yung marinig ngayong huling linggo. Oo, huling linggo na actually ito ng buwan ng Oktubre. Pisces, anong kailangan yung marinig? Message. Pisces, mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Guidance. Merong mangilan-ngilan na signs, ilan sa inyo guys, na tumatalon na At parte kayo doon. Bumagsak na. So, hindi natin to pipigilan. Gusto ko sanang maipakita na naikakat natin. Pero tumalo na. Syempre, hindi natin yan pipigilan. The High Priestess. Okay. So, ano yan? Your intuition. As a Pisces, you're very intuitive. Malakas ang pakiramdam mo. At ngayong linggo, parang nire-remind ka ni The High Priestess na trust your intuition. Listen to your intuition, your feelings. Follow your heart. If ever meron kayong pinagdadaanan sa inyong buhay, life in general, tiwala sa inyong nararamdaman. Baka kasi hindi kayo nagkakamali or magkakamali. Tao lang tayo. Pero, minsan, malakas yung dating Okay? Kung ano yung pinaparating ng inyong pakiramdam, huwag niyong baliwalain. Kasi baka hindi kayo nagkakamali dyan. Hindi kayo nagkakamali doon sa maaring nararamdaman nyo sa isang sitwasyon, posisyon, relasyon, porosyon. Trust your inner voice kung ano yung sinasabi niyan. Huwag baliwalain. Yun lang naman. Other messages, if ever hindi yan mag-apply, this is about your connection sa Kanya, sa ating nag-iisang faith, maging ano pa man po, ang iyong religion. Pray lang tayo. Okay? Kaya naman minsan tayo ay nagiging busy and productive sa ilang hamon ng buhay. Dasal lang, alam naman natin how powerful ang prayer. Okay? Tiwala lang, hindi lang sa iyong sarili, sa iyong pakiramdam. Tiwala hindi dito sa proseso lamang, pero yung tiwala na maibibigay mo sa Kanya. Sa inyong faith, maging ano pa man po ang inyong religion. Ito yung